Pinuno ng sektang Marching. Ang mga laruan ni Chinxinzi na sumugod sa dambana ng ating mga ninuno ay hindi mapapatawad. Hindi ka dapat kumampi sa kanya dahil lang kay Chinxinzi. Tagapagbantay Yi, bakit ang tindi mong humusga? Pan Wei, nagmumuni-muni. Buti na lang at magkaiba ang daloy ng oras sa maliit na mundo at sa pangunahing mundo. Hindi pa siguro matagal ang paglalakbay ko rito, kundi, matagal na akong pinaslang. Pinuno ng sektang Marching. Lahat kayo, lumayas. Ako mismo ang huhuli sa taong to para igawad ang hustisya. Pan Wei, nagmumuni-muni. May papasok para hulihin ako, base sa usapan, siya siguro ang pinuno ng sektang Marching. Wala akong tsansa makatakas. Labanan siya. Imposible. Nasa unang antas pa lang ako ng post-celestial stages. Pero, narinig ko noon ang mga alagad, matindi raw ang sakit ng pinuno. Pwes gamitin ko si Zaloa, ang nagtatag ng sektang ito. Pinuno ng sektang Marching. Pangahas. Paano mong nalamang pwede mong gambolain ang dambana ng sektang Marching? Lumabas ka. Basag. Pinuno ng sektang Marching. Hayop ka. Nasira mo ang rebulto ng aming nagtatag. Misteryosong tinig. Sino ang gumising sa akin? Pinuno ng sektang Marching. Sino ka? Misteryosong tinig. Ako si Ushi Oloa. Judging by the power in your body. Ikaw ba ang aking inapo, ang tagapagmana ng aking landas ng Marching cultivation? Ushi Oloa. Ang buong katawan mo ay lumalabas ang internal power. Sa iyong 12 meridiano, 2 ay halos wasak, at higit sa kalahati ng iyong acupoints ay sira. Pati ang power pool mo, may mga bitek na. Kahit anong pagsasanay mo, lalo ka lang manghihina imbes na lumakas. Pinuno ng sektang Marching nag-iisip. Niloloko ba niya ako? Pero, paano niya alam ang mga sugat ko? Ni isa sa aking sektang ito ay walang nakakaalam. Ushi Oloa. Alas. Apo ko, bilang tagapagmana ng aking sekta, ituturo ko sa iyo ang isang lihim na paraan ng paggaling, isang martial art na hindi mo pa naririnig. Misteryosong enerhiya ang bumalot sa katawan ng pinuno ng sektang Marching. Pinuno ng sektang Marching. Di ko akalain, ang martial art na ito. Ang dami ng enerhiya. Hindi ito basta-basta. Siya ba talaga, si Lady Matriarch? Ushi Oloa. Pagod na ako. Bahala ka na sa sarili mo. Pinuno ng sektang Marching. Lady Matriarch. Huwag kang umalis. Lady. Pan Wei, nagmumuni-muni. Buti na lang. Na-upgrade ko ang Finger of Nirvana. Kaya kung makita ang ugat ng sakit ng tao. Dahil doon, napaniwala ko siyang ako ang Lady Matriarch. Pinuno ng sektang Marching. Ikaw, ano ang nakita mo sa loob ng dambana? Pan Wei. Mukhang nabangga ko ang isang rebulto. Tapos, nawalan ako ng malay. Sa kalagitnaan ng pagkakaidlip, may narinig akong boses ng babae. Tinuruan daw niya ako ng martial art. Finger of Minerva, yata ang tawag. Pinuno ng sektang Marching. Finger of Nirvana, ang ibig mong sabihin. Pan Wei. Oo. Finger of Nirvana. Sinabi niya na gamitin ko ang martial art na yun sa pinuno ng sekta, at hindi na niya ako parurusahan sa paglabag sa dambana. Kayo po ba, ang pinunong tinutukoy niya? Pinuno ng sektang Marching. Ano sa tingin mo? Pan Wei. Pinuno. Simulan ko na po ang masahe gamit ang Finger of Nirvana. Pinuno ng sektang Marching. Tigilan mo ang Saturday. Simulan mo na. Si Pan Wei ay itinuon ang daliri sa mga balikat ng pinuno. Pinuno ng sektang Marching. Ano ito? Isang mainit at nakagagaling na enerhiya. Iba ito sa internal power. Pero mas mabilis ang epekto. Nabuo ang mga punit kong meridiano, totoo nga siya, Lady Matriarch. Sinuka niya ang dugo ng stasis palatandaan ng pagsisimula ng paggaling. Pinuno ng sektang Marching. Bakit ka huminto? Hindi ba sabi ko, ituloy mo? Pan Wei. Pasensya na po, sobrang nakakapagod ang martial art na ito. Kaunti lang ang alam ko sa yang stabilization. Ubus na ang lakas ko. Nagmumuni-muni si Pan Wei smiley face. Hindi ko pwedeng gamutin siya agad. Kapag gumaling siya ng buo, mawawalan ako ng halaga. Papatayin niya lang ako. Tagapagbantay Yi. Pinuno. Siya po ang cultivation vessel na dinakip ni Chinxinzi. Masyado siyang mahina para maisagawa ng buo ang Finger of Nirvana. Pinuno ng sektang Marching. Kung ganun. Pan Wei. Array.
Bakit ninyo ako sinampal, pinuno? Pinuno ng sekta. Ang pagsalakay sa dambana ay isang mabigat na kasalanan. Hindi kita mapapatawad, kahit ako pa ang pinuno ng sekta. Bagsak ng dugo sa kanyang damit. Pinuno ng sekta. Huwag mong panasan ang dugo sa iyong damit. Mahalaga yan para sa kaligtasan mo. Kian nagmumuni-muni. Ano? Sinusubukan niya ba akong iligtas? Ano ang iniisip niya? Hindi ko palubos na nakukuha ang corpus ascentem niya, mawawalan ako ng malaki kung pinatay siya ni Master. Tagapagbantay yi. Master, kumusta na ang lagay kay Can? Tagapagbantay yi. Pinuno, kung hindi mo kayang bitayin ang lalaking yan dahil sa koneksyon niya sa iyong natatanging alagad, hayaan mong ako ang gumawa. Pinuno ng sekta. Ang paglapastangan ni Kian sa dambana ng ating mga ninuno ay hindi mapapatawad. Inasikaso ko na siya. Hindi mo na kailangang mag-abala, tagapagbantay yi. Kian. Master, anong ginawa mo kay Kian? Pinuno ng sekta. Parating na siya. Maaari mo siyang tanungin mismo. Kian. Salamat sa pagpapatawad, pinuno. Kian nagmumuni-muni. Master, kinapan na ba niya ako? Wala na akong pag-asang makuha ang corpus ascentem niya ngayon. Sok, tama lang yan, bibigyan na lang kita ng mabilisang kamatayan upang makalaya ka sa paghihirap mo. Pinuno ng sekta. Teka, tagapagbantay, dapat tayong maging patas at hayag sa pagpataw ng parusa. Naparusahan ko na si Kian sa kanyang pagsalakay. Wala nang kailangang dagdag na hakbang. Pinuno ng sekta. Pagkatapos mamatay ni Pang Min, kailangan ko ng bagong tagapaglingkod. Si Kian na ang papalit sa kanya. Kian. Ano? Mula ngayon, ako ang personal na lingkod ng pinuno ng sekta. Natawa si Kian sa sarili. Kian nagmumuni-muni. Kaya pala, yung pagkalat ng dugo ko sa may ibaba, peke lang ang pagkapan. Kailangan ko ngayong magpanggap na eunuch. Pwes kaya ko yon. Magpaka-eunuch kung magpaka-eunuch. Kian nagmumuni-muni. Simula noon, ako ang naging pansamantalang personal na tagapaglingkod ng pinuno ng sekta. Araw-araw, ginagamit ko ang pinahina kong bersyon ng Finger of Nirvana para pagalingin siya, kunwari bilang serbisyo ko. Nalaman ko hindi naman pala siya mahirap pakisamahan. Pero, bakit ang isang matuwid na cultivador gaya ni Qing Xuanyi ay nahulog ang puso sa halimaw na emperador na si Chu Kuangren, na wala nang alam kundi kapangyarihan? Nakakagulat, adik pala siya sa mga nobelang romansa. Pati sa bidang babae, may simpatiya siya. Kian nagmumuni-muni. Di ba dapat isa kang malupit at walang pusong cultivador ng madilim na martial arts? Ilang araw ang lumipas. Kian nagmumuni-muni. Hay, mukhang hindi ko mapipigilan ang sarili kong maging kaakit-akit. Kahit sa tingin nila ay isa akong eunuch, lapitin pa rin ako ng mga babae. Alagad isa. Si Kian, ang gwapo niya. Alagad 2. Sayang pagmamayari na siya ni Wen Xingzi. Alagad 3. Wala akong pakialam. Pwede namang mag-share. Alagad 4. Ako rin. Game ako. Tagapagbantay sumingit. Tigil kayo, mga hanggal. Si Kian ay isa ng eunuch, personal na lingkod ng ating pinuno. Kalimutan nyo na ang pantasya ninyo. Alagad 5. Pass. Kahit eunuch siya, mas gwapo pa rin siya kaysa sa inyo, mga mukhang talangka. Alagad 6. Tama, ako rin, gusto ko pa rin siya. Sumagot si Kian habang nakangiti. Kian, ang bulaklak ay dapat pinipitas habang namumukadkad, at hindi kapag lanta na. Lumapit siya sa pinuno ng sekta, hawak ang isang bulaklak. Kian, my lady, bagay sa inyo ang piani na ito. Alagad, Kia alternasyon. Ang romantic. Alagad 2. Ako rin. Ako rin. Nagsimula ang inggitan. Sistema. Origin points gained inggit 0.01 points Lisang Jin. Origin points gained inggit 0.01 points Zhang Danyu. Origin points gained inggit 0.01 points Wang Irma. Origin points gained paghanga 0.01 points Li Xianlian. Origin points gained paghanga 0.01 points Luo Shiyo. Kian nagmumuni-muni. Ang sarap sa pakiramdam, origin points gamit lang ang itsura ko. Tumingin sa sistema. Sistema. Natitirang origin points 100.01245. Skill mastered, Finger of Nirvana. Kasalukuyang antas, antas 2. Epekto, kayang pagalingin ang karamihan ng mga sugat at karamdaman sa mababang antas ng mundo.
Kayang ibalik ang katawan sa rurok ng lakas, unti-unti. Ngunit humihina ang bisa sa mga gitnang antas at mas mataas pang mundo. Kian, nagmumuni-muni. Nakakainis. Ang mahal. Hindi pa umabot sa 100 points pero hindi pa sapat para i-upgrade ang Finger of Nirvana. At saka, mukhang nasanay na ang lahat sa kagwapuhan ko. Kian, nagmumuni-muni. Halos imposible nang makakuha ng origin points ngayon, kahit pa lumabas ako araw-araw para pukawin ang reaksyon nila. Ang babaeng demonyo, si Chen Xingzi, ay nasa ika-9 na antas ng post-celestial stage. Kailanman, hindi ko siya magagantihan sa lagay na to. Kailangan kong maghanap ng bagong paraan para kumita ng mas maraming points. Paano kaya? 2 linggo ang lumipas, sa loob ng marching sect. Alagad, ikaw ba ang tinatawag na Blue Joker? Yung may libro tungkol sa isang lihim na kasanayan sa cultivation na ibinibenta. Blue Joker. Ako nga, pero magbibigay ako ng babala bago mo basahin ang aklat ko. Ang aklat na ito ay napakalakas, maraming alagad ng sekta ang halos hindi na makatayo sa kama pagkatapos itong basahin. Alagad, talaga, ganun ba yun kaganda? Blue Joker. Napakahusay ng pagkakasulat. May mga ilustrasyon pa. Maiintindihan mo pag nakita mo ang ilang pahina. Tinitigan ng alagad ang aklat, at nanlaki ang mata. Alagad, ang galing nito. Tiyak na mababaliw ang mga tao dito. Blue Joker. 50 pilak ang halaga ng isang kopya. Alagad, ang mahal. Hay, bahala na. Bibilhin ko. Nagsimulang kumalat ang isang kakaibang aklat sa marching sect. Ang pamagat nito ay Qinshi, ang batang dalaga. Isa itong koleksyon ng mga kwento tungkol kay Qinshi at isang sisidlan ng cultivation, puno ng maselang detalye. Nakarating na rin ang aklat sa labas ng marching sect. Tiyan, nagmumuni-muni. Marami sa mga batang matuwid na cultivador na dati nasusuklam sa aming sekta ang handang magbayad ng malaking halaga para lang masulyapan ito. Sok, si Chen Xingzi talaga, isang tunay na demonyo, ang galing niya. Napatigil siya sandali, ngumiti ng pilit. Ibig kong sabihin, wala siyang hiya. Alagad, tama, dapat basahin natin ito ng may kritikal na pag-iisip. Mga residente ni Chen Xingzi, paano nila nalamang? Pinuno ng sekta, ano ito? Bumagsak ang tingin niya sa aklat, at nanlaki ang mata niya. Ano to, paanong may lakas loob silang mangarap tungkol sa akin? Pinuno ng sekta, may iisa lang akong sisidlan ng cultivation, si Qian. At ang may akda, paano niya nalaman ang tungkol sa pulang nunal sa may baywang ko? Sino pa ba kundi siya? Sistema. Origin points gained galit 0.00001 points Qinqinzi. Origin points gained galit 0.00001 points Qinqinzi. Qian, nagmumuni-muni. Matagal ko nang hindi nakakakuha ng ganito karaming origin points sunod-sunod. Si Chen Xingzi, ang daming points na binibigay sa akin, parang si Pan Wei. Qian, napangiwi. At ngayon, may mga piratang kopya na rin ng aklat ko. Kalat na sa lahat ng sulok. Pero naiintindihan ko kung bakit. Sa mundong ito, ang tinatawag nilang pornographia, ay walang sinabi kumpara sa mga nabasa ko noon. Pero, nakakainis din ang makitang ninakaw ang gawa ko. Sistema. Origin points gained paghanga 0.00001 points yuan. Qian, nagmumuni-muni. Sino itong Yu Hongyin? Ang dami niyang points na binibigay sa akin. Mukhang napahanga ko siya ng husto. Sistema. Origin points gained paghanga 0.00001 points Yu Hongyin. Origin points gained paghanga 0.00001 points Yu Hongyin. Origin points gained galit 0.00001 points Qinqinzi. Origin points gained paghanga 0.00001 points Gaulian. Origin points gained paghanga 0.00001 points Fengminger. Qian, nagmumuni-muni. Ang daming appreciation points. Puro kababaihan ang nagbibigay. Mukhang nagkaka-interest sa akin ang mga babaeng mambabasa, akalain mo yun. Pati sa kwento, charming pa rin ako. Nakangiti si Qian habang nakapamulsa. Qian, kailangan ko nang tapusin ang 2 kabanata. Sulitin ang kasikatan ng unang aklat habang mainit pa ito. Kapag nailabas ko ang part 2, hahayaan ko na lang damaloy ang origin points habang nagpapahinga ako.
Mas madali ito kaysa sa panghaharas ng harapan. Tirahan ng pinuno ng sekta Marching Sect. Tiyan. Pinuno, gagamitin ko na ang Finger of Nirvana sa inyo ngayon. Ngunit napahinto ang pinuno ng sekta. Lumalim ang tingin niya kay Kian, may kakaibang pakiramdam, parang may iniisip. Tian, nagmumuni-muni. Ha? Ano tong tingin niya? Anong meron sa kanya ngayon? Tian, nagmumuni-muni. Dati, agad siyang nagpupunta sa akin para gamitin ang medikal na sining. Kailangan kong maghanda. Tian, ganun ba? Aalis na lang ba ako at babalik kapag handa ka na? Pinuno ng sekta, hindi na kailangan. Handa na ako ngayon. Tian, nagtataka. Oh, Kay. Anong nangyayari? Ang kakaiba niya ngayon. 30 minuto ang lumipas. Matapos gamitin ni Kian ang Finger of Nirvana, nagsalita ang pinuno ng sekta. Pinuno ng sekta, magkukultibo muna ako mag-isa para tuluyang gumaling ang sugat ko. Bumalik ka mamaya para sa isa pang paggamot. Kian, nagbuntong hininga. Tiyu, kailangan kong humanap ng gagawin para hindi mainip. Napatingin si Kian sa paligid at napansin ang mga librong nakakalat. Tiyan, grabe, ang daming libro. Mukhang adik sa nobela ang pinuno ng sekta. Kinuha niya ang isang libro nang hindi tinitingnan ang pamagat. Tiyan, hala, baliktad tong librong to. Hindi ko matiis ang gulong to. Ayusin ko. Pinuno ng sekta biglang lumitaw. Nagiging bastos ka na. Nagulat si Kian at agad ibinaba ang libro. Pinuno ng sekta, huwag mong pakialaman ang mga gamit ko. Tiyan. Pinuno ng sekta, tapos na ba kayo sa pagkukultibo? Pinuno ng sekta, oo, maayos na ang paggaling ng sugat ko. Pinaghirapan mo ito nitong mga nakaraang araw. Maaari ka nang magpahinga. Napalunok si Kian, nagtataka pa rin sa kakaibang kilos ng pinuno ng sekta. Abangan ang susunod na kabanata, kung saan mas lalalim ang kwento at mabubuksan ang mga nakatagong sikreto. Hanggang sa muli, manatiling ligtas.